Okay, finally mga kabakas, dumating na din yung ating mga materials or mga wirings natin gagamitin tungkol doon sa sumisikat na one relay power up line. So tatalakayin natin yan at kasi mga kabakas sa pagwa-wiring, kanya-kanya tayo ng paraan. So ito na yung ating in order, pure copper, Japan wire. Puro ganito ang ginagamit natin pang wiring. So maraming nagkakagulo dyan sa social media, lalo na dyan dito sa ating YouTube, na kanya-kanya ng pagalingan kung alin nga ba yung mga nararapat na gawin sa ating mga motor para yung ating flow ng current ng ating mga motor ay hindi bumagsak. Katulad nga yan, nauso yung mga mini driving light, loud horn, or kung ano-ano pang marami pang mga etc. Ating ini-install or sinisiksik natin sa ating motor. So paano nga ba natin mapapanatili na yung flow, yung current niya na voltahe binibigay from battery papuntang ACC ay para maging accurate. So tayo mga kabakas ay hindi ko sinasabi tayo expert na sa wiring. Tayo nagsimula din sa una na talagang tayo ay dumating din sa point na nagkakamali tayo, pero may mga paraan doon sa pagkakamali ngayon, doon ka matututo. So gagawa ka ng formula, gagawan mo ng talagang actual yung mga connection, yung mga proper connection para doon sa yung pagkakamali maitama mo sa susunod, hanggang sa bawat pagkakamali mo yung nag-aaral ka, pinag-aaralan mo talaga lahat, at para sa susunod na mga install mo sa iyong wiring sa motor ay hanggang sa dumating yung point na ma-perfect mo na. So ito yung ginagamit sa power up line, one relay na Boss relay original. Kita nyo naman mga kabakaso, ay napakatigas ng wire. So original, medyo may presyo yung ating Boss relay at itong ating pure copper. So bago nating bigyan ng linaw lahat ng wiring, kasi napakadaming nagbablog about sa wiring na dapat ganito ang connection. So merong mga nakaka-perfect, merong sumasablay. So ito, hindi ako against sa mga nagwa-wiring, at tayo naman ay matagal-tagal na rin nagwa-wiring, pero hindi ko sinasabi mga kabakas na tayo ay perfect na. So by experience lang yung ating ginagawa. So ito, meron tayong relay. Bago tayo gumawa ng formula mga kabakas, pumunta tayo muna dito sa aking motor. So ito ang ating gagawing modelo ngayon mga kabakas, yung aking Supremo 150. Kasi ito yung ating dating fully loaded setup na gagawin naman natin ngayon na overload setup. Kaya ang gagawin natin, yung ating main supply ay mag-upgrade tayo. Palalakasin natin yun ang ibig sabihin ng power up line. Ating iaangat para yung flow, yung current from battery puntang susian, liliban sa ating ACC ay para maging accurate yung supply, para yung ating mga install ay hindi bumagsak. So may mga pamamaraan dyan mga kabakas. Sa unang pagwawiring natin talagang aminin natin, lahat naman talaga mga kabakas ay dumaan yan sa pag-aaral, nag-DIY. So hindi ko mo nag-aral ka, napanood mo na, kailangan i-actual mo din sa motor para malaman mo yung magiging problema, yung magiging cause, kung ano magiging kahinatnan yung wiring na ginawa. So pagka nagkamali at hindi tumagal, hindi okay, aral ka uli, baguhin mo yung wiring mo hanggang sa dumating yung point na ma-perfect mo. So tulad dito, papakita ko sa inyo, apat yung ating loud horn. Meron tayong underglow light, buhayin lang natin mga kabas. Meron din tayong wigwag, may mini driving, voltmeter, at saka yung ating charging. So yan mga kabakas, binuhay ko lahat yan. Tayo hindi against sa mga nagbablog, tulad mga sikat ngayon, si Kabekis, Katropang Allen, si Albert Lagisma, si Kasipa. So yan, mga idol natin yan. Hindi tayo against sa mga yan. Saka sa iba pang mga babagong nagwa-wiring na katulad ko. So ito, by experience, mapapasin nyo mga kabakas, medyo malabo siya. Hindi na accurate to. Dito tayo, mapapasin nyo 12.2. Buhay lahat, underglow, wigwag, bago yung ating headlight, naka-flasher tayo. So yan yung ating setup na maraming relay. So kailan lang naman lumabas yung ating power up line setup. So yan, hindi kagandahan pa yung aking wiring na yung mga kabakas, at ako pagkakapera na kaunti ay pa isa-isa yung aking materials or piyesang binibili. Kaya ang nangyayari sa aking pag-wiring ay hindi yung isang salpakan lang, pero sinisecure ko hanggat kaya, sisekure natin yan. So sa mga may bayad, mas gagandahan natin mga kabakas para hindi tayo maplahan. Tulad niya, wala pa isolator, lalagyan ko pa ng isolator yan. So yun nga,
na ano lang ako, naku-curious lang ako sa one relay setup. So, ang totoo niya mga kabakas, hindi po kaya talaga ng one relay. Yun ang hindi maintindihan nila sa nagbablog ng power upline na kaya ng one relay. So, pinanunod din naman natin at idol din naman natin siya. 2 relay ang ginagamit niya pagkakasama yung ating loud horn. Kasi malakas yan eh. Every time na ikay magbubusina dyan. So, mali. Mapasin yung voltahe, hindi bago. So, mapapahiya tayo kasi sa 1 relay or 2 relay ay talagang accurate yung kanyang pinakikitang vlog. So, totoo. So, ngayon, i-apply natin ngayon dito sa ating motor yung power apply. So, wala na ako, hindi ko na ito tatanggalin. Kasi wala man ako nagiging problema after 3.5 years. Ganyan pa rin siya. Start natin. Oh, 1 click pa rin naman. So, ngayon, yung nakikita natin sa kanya, nakabuhay lahat, umabot ng 13.9 hanggang 14.3. So, may katang video. So, hindi natin alam kung paano ang ginawang proseso. Pero ito, buhay lahat. Laser. Ayan. Busingin na tayo. O, mali na naman. Hindi nagbabago. Ang ating bulb, stock. Ang flasher natin, stock. Mini driving light, 30 amperes. Plus 30 amperes, 60 amperes. Nakawigwag tayo. 38 LED light yung ating ginamit dyan. So, anong klase ng LED light? Ganyan. Saka yung buo. 38 yan. So para mawakasan natin yung mga haka-haka natin na hindi daw pwede yung maraming relay at hindi daw pwede yung 1 relay. Pwede po yan sa lahat. Pwede po yan yung sinasabing 1 relay setup. Pwede po. Ngayon bago ko i-apply, gagawin ko muna ng formula. Ganun tayo mga kabakas. Bago tayo mag-wiring, gagawin muna natin ang formula lahat yan. So tayo sa ating current na tinatawag, pag-usapan natin yung watts, volts, saka amperes. May mga computation yan. Tulad na rin sa ating stock bulb. Stock bulb. volts yung ating side light. XL. 12 volts. May amperes siya na tinatawag, kumukonsumo siya ng amperes, high and low, amperahe 8.9. So hindi ako nagkakamali. Pag palagi na 8 amperes high and low yan. Ngayon pag yan i-minus mo, magiging 4 na lang yan. So hindi man gagana lahat yan. Hindi naman natin kukoneksyon ng high and low kung sasabayin natin. So kakain yan pag tayo ay nag-high passing. So abot siya ng 8 amperes. So pag hindi, kasabihin niya yung likod, headlight, park light, tail light, brake light. So yung brake light malakas. Dalawa din yan. Kasama yan ng ating park light. So ito, headlight for ating park light 4 amperes. So compute natin kung talagang kaya sa stock bulb. Kasi nakikita ko binablog nila naka LED. Yun ang pag-usapan natin, naka LED yung kanila eh. Kaya yung volt reading hindi bumabagsak sa ating voltmeter. Kasi karamihan nung nakikita ko naka LED. Kaya siyempre binablog natin para makuha natin yung attention ng mga nanonood sa atin. Pero sa dito totohanan yung ating ginagawa. Park light, kasama ng ating tail light. Lagyan na natin tail light ay maliit-liit yan. Lagyan natin 3 amperes. O yung ating dashboard panel. Dashboard panel natin. Lagyan na natin 2 amperes. Mababa naman ang ano yan. Kakainin yan. So mamaya natin pag-uusapan yun. Amperes lang to. Volts and amperes ang pinag-uusapan natin. So hindi ko na siya nakuha na ng watts. Kung ilang watts. Kasi ang 30 amperes mga kabakas. 30 amperes ay sa 30 watts na mini driving MDL meron siyang 2.5 amperes. So dalawa yan, magiging 60, another 60 plus MDL.
watts to, plus 2.5 amperes, equal 5 amperes mga kabakas. So ngayon yung ating 30 amperes, meaning 60 watts, 5 amperes, so times 6, 60 watts times 6 para maging 30. 6 times 5, 30. So 30 amperes para mabuo natin 30 amperes. 6 times 5 bago 60 watts consume 60 watts na MDL, 5 amperes. 6 times 6, 36, 360. Ibig sabihin yung ating boss relay, yan boss relay mga kabakas, ay nagkakaroon ng kaya niyang pagganahin yung 360 watts. So sa pagkaka aral lang natin, ewan ko sa iba kasi merong iba-ibang aral. So yun nga, talagang naku-curious ako. One relay, o sabihin na natin 2 relay, i-kukumpara mo doon, kukumpare mo doon sa gumagamit ng 4 na relay. Tulad ko, 5 relay ang ginagamit ko kasi nga meron tayong underglow, wigwag, mini driving, loud horn. So pwede pa natin pababaan yun. So mura naman yung ating ginamit doon, yung transparent. Ba't ko titipirin pa? Hindi ko lang tinipid sa kanya mga kabakas, bututuhanan sa inyo. Basta lagi yung gagalingan ay yun yung wire, matibay, pure copper. Yung lasagot dyan, pure copper, hinang, ganon. Relay number 30, puro battery. Lagyan nyo ng fuse, 10 amperes. Negative, padaanin nyo sa body ground bago padaanin nyo sa, kung gusto nyo, diretso nyo sa negative, battery. Body ground. Sa relay, palagi na gawin natin 85, gawin natin siyang ground. Padaanin sa body ground, tornilyo nyo dyan, diretso nyo dito sa negative. Yung number 30 na relay, diretso positive. So ngayon, balik tayo dito para malinawan kayo. So meron tayo dito 30 amperes na ginagamit. Kasi palalakasin natin dito yung ating ACC line. Para ano yan mga kabakas? Para yung EDSA. Pag nagsiksikan tayo doon, mag-overload yun, mag-iinit yun, ang balas noon. Ngayon kaya nga nagkakaroon ng, ay palagay natin sa highway, sa EDSA, nagkakaroon niya ng overpass, skyway. Nilalagyan natin ng kanya-kanyang linya para doon sa main hindi magsiksikan dito lahat. Pwede natin padaanin skyway or kung merong underground, mas maganda. Underground. Meron pa tayong tinatawag na mga bypass road, mga bayan-bayan, para hindi magsiksikan dito sa isang ito. So ganun din sa wiring. Ganun din sa ating hindi tayo pwede magsiksikan dito. Kasi mag-o-overload yan. Kung sa wiring natin mag-o-overload, pagka yung volume ng sasakyan, inilagay mo dito lahat. Ang sinasabi ko ng volume ng sasakyan, kung sa wiring naman, mini driving, underglow, ano pa, wigwag, busin ng malalakas, yung ating port charging, or stereo man, hindi nyo pwedeng iisa ang inyong pagsasama-samahin nyo. Gawin natin itong ACC, hindi nyo pwedeng yan ilagay lahat dyan, magsiksikan lahat dyan. Mag-iinit yan. Magkukos siya ng sunog. So kaya tayo nagkakaroon ng gumagamit tayo ng mga relay. Nilagyan natin ng relay papuntang skyway. Ganun ang ginawa natin sa 30 Supremo. Nilagyan natin ng relay papuntang underground. Nilagyan natin ng relay papuntang bypass. Para ito main EDSA, kumbaga sa ating linya ay hindi magsiksikan. So ito pa, madaling parang paliwanag. Building, first floor ACC, second floor, nandiyan na yung mga mini driving, alarm, third floor alarm, loud horn, kung ano-ano pa. So kailangan patibayin natin to, yung pundasyon. Hindi ka pwede magpundasyon dito sa ating building ng 20 by 30 ang yung ilalim, pundasyon, bago second floor mo magiging 40 by 50. Pagdating dito yung magiging 40 by 50. Diba persado tong ilalim, bibigay yan. So ngayon kaya tayo gumagawa ng mga ibang modification, gumagamit tayo ng mga relay para pagaanin natin.
So ito, kaya ako sinasabi to, mapakalit ng ating ACC line. So ngayon, patitibayin natin yan. So kung mapapansin nyo, 40 by 50. 40 by 50 ang load natin sa paitaas. Di guguho yan. 20 by 30 lang pang ilalim natin. Ngayon, palalakasin natin yan. Ngayon, pag iniload natin yan, sabihin na natin, para kayanin niya itong 40 by 50 ito, average yan 80 to 100. Lalagyan natin to. Itong patitibayin natin to. Gagawin natin yung palagay na gawin natin, patitibayin na natin, gawin na natin siyang 60 by 80 o by 100. Ganun natin gagawin dyan, or 80 na lang mo, 80 by 100, para kayanin niya. Kung maaari mas mataas pa dito, para kayanin niya yung paitaas, yung load natin, para tumibay yung puno. So ngayon, ito may kinalaman to sa sinasabi ko, patitibayin natin yung puno. Kasi si Boss Relay, ito number 30 nya, ito yung 86, ito yung 85, at ito yung dalawang 87 ito dalawang 87. Output yan, hindi katulad yan yung mga transparent na may 87A. So kailangan natin kumamit ng transparent, ay ginagawa naman natin yung sa wigwag, kasi kailangan natin yung 87A. Kasi yung 87A automatic may supply pagka nag-connection tayo sa number 30 sa battery, may connection na kagad yung 87A. Dito hindi, kailangan muna mag trigger 8685 para yung number 30 magka-supply na itong dalawang 87 output. Ito yung ginagamit ginagamit nila sa power upline. So malaking pakinabang. Ito yung pinaka main output, ito yung secondary output natin. Ito yung ating primary output, secondary output. Mas malakas ang binabato dito. So halos hindi na rin naman sila nagkakalayo mga kabakas. Hindi ako ganun ka-expert sa pagdating sa mga computation. So nagbibigay lang ako, baka makatulong ng idea. So ito ang palalakasin natin yung ating ACC line. So sa susi tayo sa tri switch, sa mga switch tayo magpa-power upline. So susubukan natin yan. At dito wala tayong kinikilingan, wala tayong binabas ng mga ibang nagbablog. Gagawa natin ng parehas na paliwanag, kasi nakakaintindi rin naman tayo ng kaunti. So ito computation ACC to. Wala pa dyan yung ating sa push bottom at saka yung sa stock na busina. So computein natin. Ito 30 amperes to eh. Ito nga i-apply natin to. Boss Relay. I-apply natin yan. Yan. Boss Relay. 30 amperes. So mga transparent, hindi po totoo yung 80 amperes. Hindi po yung totoo. Nasa naglalaro lang din po yung 30 amperes. So 4, 8, 11, 13. 13 amperes. Sabay-sabay na yan. Placer. Palagay na yung placer. Dalawang placer. Lagay na 2 amperes ng kainin niya pag sabay-sabay nyo na. Equal 15 amperes. So kaya niya. So sa starter, so may sarili namang relay yung, kahit pa yun ay malaking motor, may sarili namang relay yung ating push button. So tutulong na yun, matutulungan na nitong ating gagawin natin power upline. So kahit padaanin natin dito yung kanyang ACC line, malaking tulong doon sa relay para hindi mahirapan, para one click yung ating mga motor. So kung ako tatanungin nyo, bago natin tapusin yung video mga kabakas, pwedeng i-apply sa ating motor yung sinasabing one relay power upline method, perfect method kung tawagin niya. So pwede nga, pwede. So ulitin ko ulit mga kabakas, hindi ako against sa mga nagbablog about sa wiring. Kanya-kanya tayong pamamaraan. Lahat tayo ay hindi automatic magaling kagad. Nag-aral din yung mga yan, lahat yan, lahat ng mga sikat na vloggers about sa mga electrical wiring, nag-aral din sila. Hindi sila yung basta magaling na lang. Kumuha din sila ng kaalaman sa ibang nagtuturo. Kaya nga tayo may Google eh. Search nyo sa Google kung meron kayong hindi alam. So para sa akin, basta tama ang koneksyon, maraming relay sa loob ng 3.5 years, okay yung akin, hindi nag-issue ng lobat. Walang nag-iinit na wire. Gamit ko pure copper, transparent lang, mumurahing relay, okay din naman. So ito dapat mas okay to, kasi to Boss Relay, original to. I-upgrade natin yung power para yung flow ng current stable. Gagawin natin stable. Wala masama, subukan natin mga bakas. First time natin magpa-power upline. So sa susunod na video, i-apply na natin sa motor mismo yung power upline. So yun lang mga kabakas, maraming salamat.